Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro para sa atin na mga, mga ordinaryong mga Pilipino at ordinaryong mga manggagawa, mahirap para sa atin ma-imagine ano ang buhay ng mga hari at reyna, for example, ng England, ng United Kingdom. O di kaya ay yung buhay ng mga pinakamayayaman sa buong mundo. Na kung saan, kahit saan sila magpunta, lagi silang may bodyguard. Hindi pwede na wala silang kasama. Laging convoy. Saan man sila magpunta, hindi sila pwedeng pupunta lang doon na sila-sila lang. Laging may mga taong nagsusubaybay, tumitingin, sinisigurado ang kanilang seguridad. Parang presidente din natin, o kahit saang presidente. Kahit saan siya magpunta, hindi pwede na wala siyang mga bodyguard. Siguro, mai-imagine natin ang buhay nila at karamihan sa mga tao, ayaw ng may bodyguard. Unless, syempre, may banta sa buhay. Pero kahit may banta sa buhay, mas pipiliin natin na tayo na lang ang kikilos. Dahil kapag meron tayo laging kasama, wala na tayong privacy. Lahat ng ating gawin, lahat ng ating puntahan, lahat ng ating sabihin, malalaman nila, makikita nila. At para sa atin na sa maraming pagkakataon ay nahuhulog sa mga tukso ng kasalanan, nahihiya tayong makita nila ang ating ginagawang kasalanan, kaya ayaw natin nakasama sila. Ayaw natin nakasama sila. Kaya nga, kung tayo ang tatanungin, sabihin natin, mas gusto ko ako lang. Wala akong kasama para mayroon akong privacy. Pero alam niyo po, sa ating totoong buhay dito sa lupa, hindi lamang tayong mga Kristiyano, kundi bawat tao, laging mayroong tagasunod sa atin. Laging mayroong nagmamasid sa atin. Laging mayroong pumapatnubay sa atin. Ito ang ating ginugunita sa araw na ito. Ang kapiestahan ng ating mga anghel de la guardia. Anghel de la guardia. At ang mga anghel na ito, nung maliliit pa tayo, tinuruan tayo na ito yung laging dinadasalan natin ng angel of God. Tinuruan tayo ng ating mga magulang na mayroon tayo laging guardian angel na laging tumitingin sa atin. Pumapatnubay sa atin, pinoprotektahan tayo. Yun nga lang, habang tayo ay lumalaki, naiisip natin, kathang isip lang siguro ng aking mga magulang o imahinasyon lang ng aking mga magulang ang mga guardian angels. Nawawala ang ating paniniwala sa kanila. At sa ating ngang paglaki, minsan kinakalimutan na natin, o hindi man siguro nakakalimutan, pero hindi na natin dinadasal ang isa sa pinaka-basic na prayer natin na ating natutunan bilang mga bata. Ang angel of God. Wala na. Hindi natin dinadasal yun. Kasi hindi tayo na naniniwala na mayroong angel. Feeling natin, ano lang ito, imahinasyon lamang ito ng mga ninuno natin o ng ating mga magulang. Mga kathang isip lamang ito. Pero kung nakinig tayo sa unang pagbasa, at kung babasahin natin ang ating Biblia sa lumang tipan at maging sa bagong tipan, sa maraming pagkakataon po na mention ang mga anghel na sinusugo ng Diyos upang bantayan tayo, upang gabayan tayo at ituro tayo sa tamang landas. Alam niyo po, kahit pari na po ako, kahit malaki na po ako,
nakasanayan ko na po lagi na bago matulog at pagkagising sa umaga, dasalin ang angel of God, maliban lang sa mga dasal na dapat ginagawa naming mga pare. Ang angel of God. Dahil po sa maraming pagkakataon, sometimes I would say na coincidence. Pero sa maraming pagkakataon, I have proven it na mayroong anghel na lagi nagbabantay sa atin. May mga kahilingan ako na sa tingin ko ay pwedeng hindi ibigay o pwede hinding mangyari na hinihiling ko sa aking anghel na tagapagbantay. At sa maraming pagkakataon po ay nagkakatotoo na pagbibigyan o di kaya ay napoprotektahan ako. Ngayong araw po, muling ipinapaalala sa atin ang ating simbahan, hindi po sila katang-isip. Hindi po sila imahinasyon lamang ng tao, dala ng iba't ibang mga fairy tales na kwento. Hindi po. Sila po ay mga totoong spiritual beings na ginawa ng Diyos upang ibigay sa bawat tao bilang tagapagbantay. Sila po yung mga anghel de la guardia natin na naglalayo sa atin sa tukso, nagpapaalala sa atin sa mali nating ginawa, nagbibigay sa atin ng konsensya minsan kapag tayo ay nakagawa ng isang mali at kasalanan. At sa araw na ito, sana muli nating alalahanin at dasalin mamaya bago tayo matulog ang dasal na basic, isa sa pinaka-basic na dasal sa ating mga Katoliko, ang Angel of God. At sa ating pagdadasal, sana hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos na itong mga anghel natin na nagbabantay lagi sa atin, hindi lamang tayo gabayan, kundi protektahan din tayo. Hindi lamang sa mga sakuna, aksidente o kapahamakan, lalong-lalo na mula sa kapangyarihan ng demonyo.